Samantala, narito na syempre ang ating health and wellness doctor at internist na rin na si Doc Oy Balburias para sagutin na po ang inyong mga katanungang ipinadala sa aming Facebook page. Kaya, i-hello and good morning na natin siya. Good morning, Doc Oy! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. First question for you, Doc Oy. Papaano raw ba mapapababa ang blood pressure ng isang buntis, ha? 42 years old na pala daw siya at 6 months pregnant. Tumataas daw kasi ang BP niya up to 240/120. Ang taas nun, Doc. At nagme-maintenance na rin daw po siya. Ano raw kaya ang pwede niyang magawa para mapababa ang kanyang BP? Ang question na yan mula naman kay Tony Joy de la Chica. Naku, Tony, iyang condition mo ngayon, kung ganyan talaga kataas ang iyong presyon, iyan ay actually tinatawag nating hypertensive emergency or dahil nga buntis ka, ito yung condition na tinatawag nating pre-eclampsia, no? So lalo na kung ito ay may kaakibat pang ibang mga sintomas or findings tulad ng pagkakaroon ng protina sa ihi, no? Pero kung ganyan nakataas ang iyong blood pressure, nararapat na ikaw ay kumonsulta sa iyong doktor, lalo na sa iyong OB-gynecologist kasi hindi na yan kakayanin ng maintenance na oral medications na iniinom mo. Kailangan na talaga ng intravenous medications, merong mga binibigay na gamot, merong tinatawag na magnesium sulfate, no? So pero yung condition mo na yan, sinasabi ko sa iyo, dapat yan pumunta ka na sa ospital sapagkat yan ay isang emergency, no? At ito'y maaari makaapekto sa dinadala mo. So ang preeclampsia ay pwedeng magdulot ng mapahamak ang hindi lang ikaw pati yung iyong dinadala. Next question for you, Doc Oy, mula naman kay RJ Pangilinan. Pwede raw ba na mag-take ng multivitamins kapag nakararanas ng insomnia? RJ, walang masama kung uminom ka ng multivitamins ngunit ito hindi magiging sagot doon sa problema mo na insomnia, no? So because ang insomnia ay kondisyon kung saan maraming factors na involved, no? Unang-una na dyan yung balanse ng hormones at saka yung balanse ng neurotransmitters. At in fact, meron ding ratio na tinatawag between hormones and neurotransmitters na maaaring makaapekto kung bakit nga ikaw ay hirap makatulog, no? So unang-una, tingnan din natin yung tinatawag nating sleep hygiene, RJ. Baka naman kasi may mga bagay kang nagagawa prior to sa oras ng iyong pagtulog na siya nakakaapekto sa iyong pagtulog o nagkakos ng iyong insomnia, no? Insomnia is not a nighttime condition. It's a 24/7 condition. Tingnan mo kung ikaw ay umiinom ng mga substances tulad ng sobrang kape, no? Lalo na paglampas ng 3:00 ng hapon, no? Sapagkat ito ay makakaapekto doon sa isang neurotransmitters na tinatawag nating adenosine, ano? Na siyang magdudulot kung bakit mahirapan ka talagang maka-initiate ng tulog. Ang stress level, RJ, no? Ito'y makakaapekto sa taas ng cortisol. Dapat kasi ang cortisol, pagdating ng mga bandang 9:00, 10:00 ng gabi, ito'y pababa na ng pababa ng husto. Ngunit kung mataas ang cortisol mo dahil buong araw ikaw ay stress, lahat ng ito at iba pang mga neurotransmitters at hormones na wala sa balance or out of balance ang nagiging sanhi kung bakit ang isang tao ay nagsasuffer sa insomnia.